Ngayon, nag-experiment tayo, no? Kung paano kung iiwanan lang natin sila doon sa ayan, no? Ayan. May mga sunog yung dahon niya. Kaya, ang sabi ko, gagawin, no? Ayan siya. So, buhay naman siya. Okay naman. So, andito tayo sa Plant Museo ngayon. At, check natin yung hello everyone, this is Hermes Sunao, Pini tayo ng Parque Eco Garden and welcome back sa ating channel. And for today's video, kung naalala nyo, nung nag-harvest tayo dito sa ating Plant Museo ng Doktora ng Bayan, marami tayong nakuhang cuttings, no? At tinanim natin yan. Ngayon, nag-experiment tayo, no? Kung paano kung iiwanan lang natin sila dun sa tampak sa araw, tapos ulanin arawin sila doon, ano mangyayari sa kanila, no? Ngayon may resulta na yan at titingnan natin kasi medyo matagal na rin yan, ano? Samahan nyo ako at tingnan natin yung ginawa nating experiment at kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga po, tingnan natin to kasi kanina napadaan ako dito kaya naalala ko yung ating experiment. Pero ilang linggo naman, tinicheck natin yan, tinitingnan natin kung ano na yung mga nangyari. Kaya tingnan nyo, ito pakita ko sa inyo, yan, yan, oh, diba? May 5 nung sinimulan natin yan na itanim. Kaya naalala ko lang kasi nakita ko to. Puntahan natin ngayon, ano, yung ating experiment. Tapos may ginawa pa akong ilang kasunod niyan. At bigyan ko na rin kayo ng updates, ano, mga succulent sa lowland na mapapadami nga kaya. So, eto na. Punta na tayo. Dito natin ilagay yung kasi maganda yung araw dito. Kaya lang problema dito. Nagkasunod-sunod yung ulan nung nakaraang buwan. No? So, tinanim natin yan ng May 5. Ayan, tingnan natin, ano. Wow, dami ng damo. Ang bilis dumami ng damo dito. Ayan siya. OMGs, maraming damo. Wow, mga buhay naman pala siya. And, ayan siya, oh. Look. Diba? Wow, buhay siya, oh. Kita nyo. Meron lang ilan na mga namatay, ano. Pero buhay pa rin, oh. Oh, look. Oh, hindi na natin yan nadugtungan kasi iba yung nangyari. Nung tinanim ko to before, napansin ko kasi na mayroong sunog yung mga dako nila. Dahil sa sobrang init dito, tampak na tampak sa araw. Kung makita nyo, meron tayo ilan dito na nasunog yung dahon. Ayan, oh. Ayan. May mga sunog yung dahon niya. Kaya, ang sabi ko, gagawan ko muna to ng paraan bago ko taniman. Pero ayan, oh, yung mga tumutubong mga damo, no. Anyways, madali naman tanggalin yan. Wow, itong variegated na yan, chicken pito. Tingnan nyo, buhay na buhay. Yung mga ghosty talagang matibay. May ilan lang na namatay, pero ayan, tingnan nyo, ganyan yung nangyari sa kanya. Siguro sa sobrang tubig din, ano. And yan, may aloe din, no. Kita nyo. So, pwede nga sila, no, na mabuhay dito sa lowland. Tingnan nyo, oh. Yung kanya, no. Ito yung may mga sunog ang dahon. Kaya naisipan ko, ang sabi ko, lalagyan ko ng UV net na parang patanel. So, habang hindi muna sila nalalagyan to ng UV net, nung pangalawang cuttings natin, iba yung ginawa ko sa kanila. Oh, ito nyo. So, buhay Laxiflora. And, ano, look. So, nabuhay naman yung mga tinanim natin dyan. Nasa succulents, kaya lang maraming damo. Sa ibang araw, talagang aayusin natin to, no. Pero, for the meantime, tingnan natin yung sumunod ko ditong propagations na nilagay ko naman sa greenhouse. Tara, tingnan natin. Dito naman, naisipan kong ilagay sa greenhouse yung sumunod nating kinat, no? Ayan siya. So, buhay naman siya. Okay naman. Kaya lang merong iba dito na parang
natuyo at nagtunaw katulad nito. Puro dahon lang natira. Pero the rest, tingnan natin, no. Oh, buhay naman siya, no. Look. Diba? Ayan, tingnan natin kung may ugat. Hindi. Meron din mga napunggos, no. Pero yung iba, oh. So, depende rin, ano. Merong ibang nagsusurvive, meron namang ibang hindi natutuloy dahil lumalambot, ano. Dahil ito, in-air dry din natin. Kaya lang, siguro dahil yung lupa na ginagamit natin dito, lupang clay, no. Kasi, in-experiment nga natin, ano. Pero, sabi ko nga, pag nagawa yung pinagagawa natin doon na parang tube, no, or capsule, dun sila pwedeng ilagay kasi maganda rin na merong net para maproteksyonan yung mga sunog. Ito mga walang sunog, pero ang problema naman dito yung kulay naman nila, no, hindi ganon katindi, no. So ito, dito lang muna yung experiment natin dito. Tingnan natin kung sino pa yung mga magsusurvive kasi kapag nilagay pala natin sila sa ulanin arawin na part nung ating experiment, ang nangyayari mas marami yung casualties kasi doon mas marami yung mga nabulok yung pinaka-stem, pero dito mas marami yung buhay. Kaya lang ang problema, tingnan nyo yung kulay niya, no, hindi masyadong talagang makulay. Pero anyways, okay lang din yan, at least buhay yung ating mga halaman, ano. At ayan, tingnan natin, punta tayo dun sa plant museo, tingnan natin naman yung mga pinutulan natin doon kung ano nangyari. So andito tayo sa plant museo ngayon at check natin yung mga pinutol natin kung ano mga nangyari, no. Kasi last time nanguha tayo, so ang dami na naman ng mga nakalawit. Ayan, no, may mga, ay grabe, ang ganda ng bulaklak, ang mabahong bulaklak. Nilalangaw na naman tong ating ano, ang gigantea na yan, stinky. And tingnan natin yung mga halaman natin dito na kinat sa plant museo. Ito yung mga propagations natin naman na talagang safe na safe, no. Naka greenhouse, tapos talagang yung dilig niya, oh, kita nyo, buhay na buhay, ano. Anyways, chine-check ko kung ano pa yung pwede nating mga ikat sa susunod, ano, kasi the last time nag-cut tayo, ang dami na nating nakat, pero mas maganda nga yun sa kanila dahil nga sabi ko nga sa inyo, tinanggal natin yung mga affected ng fungus and affected. Ayan, oh, may tumubo na sa kinat natin, oh, look, no, may mga tumutubo na sa kanya. So medyo matagal nga lang dito sa lowland, unlike ng highland na sobrang bilis, ano. Kapag nag-cut ka lang kagad, meron ka na makikitang mga sumusuloy, no. And ayan, dito naman sa plant museo, nag-cut, ayan, no. Ito yung may mga suloy-suloy na kinat natin, oh. Ayan, oh, may tumutubo na sa mga pat. Dito nagbawas tayo nung nakaraan, marami tayong nabawas. And ayan, so far magaganda na may mga tubo ng ating, ito siguro mailipat yung ating jade dito. So wala pang tubo yung iba, pero ayan, meron ng sumusuloy sa mga pinaka stem nila. Ganyan po sila kapag kinat, meron ng mga susuloy na panibago, no, do sa kanilang pinagkatan. At yan, para mas mabilis din silang lumago, ano. Anyways, ayan po yung ating mga halaman na pwede pa nating mga, ayan, oh, grabe, ang ganda nito, isa na to, ganda ng tubo. So ito, yung sa taas, ito marami akong pinutol dito, pero ayun, may matataas na naman, oh. Ito nyo. So susuloy pa rin yan. And next time, kapag halimbawa nagawa na natin yung ating binabalak doon na pwesto, tsaka tayo uling magkakat, ano. Pero for the meantime, palaguin muna natin kasi tingnan nyo, pasulpot pa lang yung mga kinat natin. Isang buwan yan, isang buwan ng kinat natin. Ayan, pasulpot pa lang yung mga
pinaka-babies nila. Kaya huwag kayo matakot na magputol kasi ganyan naman, no? Tumutubo naman sila, no? At mabilis din naman yan tumubo. Kaya lang yung proseso ng paglaki, kapag dito sa lowland, medyo yun ang nagpapabagal sa kanya dahil sa klima, no? Pero tutubo at tutubo pa rin yan kahit naputulan nyo, okay? So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog at nakita nyo na yung mga experiment nating propagations dito sa lowland. And kung marami na rin kayong mga succulents, pwede nyo na yung putol-putulin at itanim, ano, para nang sa gayon mas lumago, mas maganda at mas maging lush, no? Thank you so much sa inyong panonood ngayong araw nito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung gantong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa social media accounts natin, sa iba't ibang network natin. Mag-follow po kayo dyan sa ating Facebook page, sa ating TikTok, Instagram. Yan po, hanapin nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!